Ano yung mga paniniwala ninyo kay Jesucristo na hindi namin pinapaniwalaan? Ito yung gusto kong bigyan ng eksplanasyon sa loob ng 5 minuto. Si Jesucristo ay anak ng Diyos. Si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaming mga Muslim ay naniniwala na si Jesucristo ay dakilang propeta at sugo ni Allah na kanyang isinugo sa mga Israelita lamang upang gabayan ang mga ito sa tamang landas. Pero hindi kami naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Saan natin makikita ang talatang ito na siya ay anak ng Diyos? Makikita natin ito sa Biblia, saan? For the God who loves the world that He sends His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang paniwalaan ito, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan at hindi siya mapaparusahan. Now, sa mga latest translation ng Holy Bible, wala na ngayon ang salitang bigatin. Why? Because ang salitang bigatin ay salitang English na ang ibig sabihin is sexual reproduction of an intercourse between male and female. Nagtalik si lalaki at si babae at dahil doon nabuntis si babae at nagkaanak. At hindi kayang tanggapin ng mga kapatid nating Kristiyano na ganoon ang nangyari kay Virgin Mary, sumakaninawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. So dahil doon inalis nila ang salitang bigatin. For the God who loves the world that He sends His only Son, ang kanyang anak. Wala na ang salitang bigatin Son. Ilan ngayon ang anak ng Biblia ilan ngayon ang anak ng Diyos sa Biblia? Si Abraham, anak ng Diyos. Si Solomon, anak ng Diyos sa Biblia. Si Abraham, anak ng Diyos sa Biblia. Si David, anak ng Diyos sa Biblia. Si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ilan ang anak ng Diyos sa Biblia? Napakarami. Ang ibig sabihin ng anak ng Diyos sa Biblia ay mga taong nasa tuwid na landas. Dahil ang mga taong to na aking binanggit ay mga propeta at sugo ni Allah na isinugo upang gabayan ang mga tao sa tamang landas at sila ay mga mga matutuwid. Kaya ang ibig sabihin ng salitang Son of God ay mga taong nasa tuwid na landas. Ang pangalawang hindi natin pinagkakaunawaan ay kung paano napunta si Jesucristo sa langit. Sa inyo, siya ay dumaan sa brutal na pagkamatay. Ipinako sa krus or nagpapako sa krus. Hindi ko alam kung ano ang tama dito. Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Si Jesucristo ba ay ipinako sa krus or nagpapako sa krus? Kung si Jesucristo ay ipinako sa krus, kung walang taong pumako kay Jesucristo sa krus, walang maililigtas sa inyo. At kung si Jesucristo ay ipinako sa krus, nagpapako sa krus, bakit siya nagrereklamo sa bandang huli? Nung kanyang sinabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung siya ay nagpapako sa krus, upang tugusin ang kasalanan ng mga tao, ang kanyang dapat sabihin, Diyos ko, salamat at aking natupad ang aking misyon dito sa mundo. So, paano napunta si Jesucristo sa langit? Sa inyo, dumaan sa brutal na pagkamatay. Pero sa amin, dahil mahal siya ng tunay na nag-isang Diyos na si Allah, kanyang kinuha ang kanyang pinakamamahal na propeta at kanyang iniakyat sa langit nang hindi dumaan sa brutal na pagkamatay. Siya ay buhay mula noon hanggang ngayon, pero siya ay nasa langit. Ganun po napunta si Jesucristo sa langit. At for your information, ang taong nagsabi na si Jesucristo ay ipinako sa krus upang tubusin ang ating kasalanan ay isang manguusig ni Jesucristo na walang iba kundi si Paul, si Saulo. Siya ang nagsabi na for without the shedding of blood, there will be no remission, there will be no forgiveness. Kung walang dumanak na dugo, ay walang kapatawaran. Ang nagsabi nito ay isang taong mortal na kaaway ni Jesucristo. At yan po ay inyong pag-aralan, mga kapatid. Self-appointed disciple. Kanyang in-appoint ang kanyang sarili na kasama sa mga disipulo ni Jesucristo. Pero kung titingnan natin yung original na 12 disipulo ni Jesucristo, ay hindi kasama dito si Paul. Kundi naging disipulo si Paul pagkatapos na umakyat ni Jesucristo sa langit at kanya daw nakita si Jesucristo at nagsabi na mangaral ka. So, this is our belief in the prophets. Kami ay naniniwala sa mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. At ang pinakahuli sa propetang ito na isinugo ni Allah ay si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. At maririnig natin sa isa sa ating mga speaker kung sino si Propeta Muhammad, sumakanyanawa.